na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Merry Christmas! Hello, Galogs! Bawat oportunidad na dadaan, i-claim at imay nyo yan ngayong 2025 dahil kasama nyo kami dito sa Top 5 para sa natatangi ninyong kwento. Ako ang inyong pambansang pantanggalumay, kaka Mark Logan, at ito ang Top 5 mga kwentong Mark Logan. Kapag itong nakakasabay mo sa kalsada, mapapashare the road ka talaga. Ang forma, nakaka-elibs, parang gusto mong makadibs. Mapapatabi ka sa Gedli, ang leeg ay mababali. Mababa man pero napakaangas, pwedeng ipangharabas. Sa OOTD ay kayang sumabay, kay Mari at kay Pare ay babagay. Yan ang mga customized na bisikleta. Dito sa Caloocan, nakarampa. Sinimulan ni Kuya Boyet at Kuya Francis. Ang tiyaga at talent ay nakaka-shoes. So yun, 2009-2010 na talagang di kami nagsiseryoso noon. Gumagawa kaming parang sa amin lang. So yun, hanggang sa may mga tuloy-tuloy na mga nagtiwala sa amin, na sabi ko, tara tuloy na natin to. Kasi nagsimula ako 2013 na kinuha ko ni Francis na magbuo ng lowrider bike sa Pilipinas. Ito yung mga panahon nagsisimula kami. Ito, Lakers concept siya. Yan, tagal na rin itong bike na to. Mula gulong hanggang manibela, ang detalye ay hindi basta-basta. Mga bakal ay pinili, pilipit. Konting tiis nga lang sa ngawit. Merong mukhang binanat at malatrike na nag-ibang balat na may speaker na panggulat. Hindi mawawala ang mga vintage. Meron pang mini carriage. Itong bike na to, mga pang Mexicanos to. Iba-ibang bansa rin. Masahit yung shipping, hindi rin afford ng mga ibang Pinoy. Kumbaga, bata kami, gusto namin magkaroon ng simpleng bike. Nanonood kami sa YouTube ng mga Mexicano na, gangster, ganda ng bike. Doon namin nakuha yung konsepto na tayo ng ganito. Gawa tayo ng lowrider dito sa Pilipinas. Kasing kulay ng mga hari ng kalsada, pwede mo ring ipa-drawing ang buong pamilya. Kung iba naman ang iyong aura, huwag mag-alala, sila ang bahala. Hindi naman lahat na pupunta dito ang gusto lowrider. Pwede kahit anong bike, kahit anong konsepto ng bike mo. Pwede naman. Meron talaga kaming ginawang pangkikay na bike. Meron kaming nilabas na tri-kit, 3 gulong para sa mga senior. Tapos meron din kaming ginawa ng mga pang 12 years old, 14 years old. Your wish is their command. Kaya nga mataas ang kanilang demand. Ito yung pinagkaiba ng ibang bansa sa Pinoy made. Yun nga, unang-una yung mga bakal na ginagamit. Yung ginagamit namin bakal dito is medyo makapal. Tapos yung chrome, yung kintab niya. Nagkakaiba rin yung mga design, yung forma. International na rin kami na nagsusupply. Meron na kami pinadala sa Canada, Australia, Bahrain. Kaya nga minsan napapasana all kami kasi yung mga gawa namin nakakatungtong sa ibang bansa. Kami hindi pa talaga. Nakaka-show naman sa ibang bansa. Lagi rin kami sumasali sa mga show. Yun nga, champion at first place din naman yung mga nakukuha namin. Kung gusto mo nang bumili ng lowride, ikalma mo muna ang angas vibe. Kailangan mong magtiis ganda dahil mas challenging ito iarangkada. Upuan. Kasi tatamaan ka talaga nung ganito. Kaya yung mga ibang tropa namin nagbabaon ng unan. Kasi yung concept ng upuan na to is pang show. Kumbaga, yung mismong harap ng bike ay malikot at nakabend yung harapan. Hindi katulad ng ordinaryong bike na dadiretso lang yung tinidor. Sa kagad-kagad na masasakyan, medyo maninibago ka. Ito talagang pag-aaralan mo pa. 1 week, master mo na, kayang-kaya mo na. Yung range naman natin, nag-i-start kami sa 20 to 30K. Depende po kasi yun sa design. Tsaka doon na lang po nag-i-improve yung pag dinagdagan na nila ng dinagdagan yung pyesa.
Wala po kayo talagang kapyesa-pyesa. All in po kasi ginagawa namin. Magmula po sa frame kami na po gumagawa. Pang hip-hop, di lang siya pang gangster. Marami rin kaming customer na kung ano yung industriya ng forma nila. Kasi ito naman walang pinipiling forma eh. Para sa lahat to. Iba-ibang passion kami. Wala kaming pakialamanan sa passion. Basta iisa lang din kami. Pero hindi lang mga bisikleta ang kanilang nabuo, nakakilala din ng mga tropang totoo. Ang mga customized bikes ang nagpapaalala na kung gusto mo talagang bumongga, dapat ay magsikap ka. Kung likas kang malikhain, kailangan pa rin trabahuhin dahil kahit nipadyak ang sasakyan, malayo pa rin ang mapupuntahan. Jogan na yan, iba jogan na yan, iba jogan na yan. Isang loop sang Caterbang creation. Out of this world ang imahinasyon. Makukulay na yaring habi mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Crochet yarn, Eddie Bongga yarn. Meet Marie Angelique, ang fiber fairy ng Laguna. Di basta-basta, dahil ang noong simpleng hobby, nag-turn ang kanyang dream into reality. Ako, in particular, Fiber Fairy, I made it as a brand na very, very playful. Because I wanted to have my brand represent the joy that I want to share to the people. Kasi ako, I went through hell before getting to Fiber Fairy. So at least man lang, pag nakita ng tao yung Fiber Fairy, they don't see the struggle. They just see vibrant colors, they just see happy images, they just see happy characters. Dito sa Binyan, Laguna, masasight ang kanyang kingdom. Pagpasok pa lang ay entradang super duper sang Caterbang yarns, ha? Nakakaloka! Ang Fiber Fairy Pilipinas ay isang crochet store/resto. Pwedeng maghabi while lafang. Depende kung anong trip mo. Mga kwasong, cookies at super yummy na Yoka Bard. Sama mo na rin ang shining shimmering potion drinks na Super Award. Oh my God! Pwedeng tambayan, pwedeng magpaturo, pwede rin namang tumuro at bumili ng kanyang creations like Disney Princess to Pikachu, from Majin Buu to Son Goku. Ang hilig ni Angelique sa crochet ay nagsimula noong bata pa. Nakinaks, business-minded ah. Natuto ako mag-crochet when I was 9. Kasi marami talagang moms dun sa school namin nag-iintay sa labas, may mga lola. Tapos all of them, may mga binubuting-ting. Tapos yung iba kong mga classmates, pag pupunta sila sa school, alam mo yung mga scrunchie nila, ginanchilyo, o kaya may bandana silang bongga na ginanchilyo. Eh, working yung mom ko, tapos hindi naman siya crafty as a person. So, nung nakapag-save ako ng allowance money, I bought my own na pangganchilyo. Pero way back then, yung mga pangganchilyo, yung mga maninipis na thread. Pero since way back, hindi naman siya common and ayaw ng parents ko na meron akong ganong klase ng hobby kasi baka daw makadistract sa school. Pero kasi mahilig talaga ako mag-ganchilyo. So, from then, para makabili ako ng materials, binibenta ko rin talaga agad yung mga ginagawa ko. So, since hindi ako marunong and then paunti-unti lang naman yung skills ko na nag-i-improve, yung mga products ko from bracelet, kumapal ng konti, naging cellphone holder, tapos naging confident ako ng konti, naging swimsuits, pagdating ko ng college, swimsuits, ganon. Tapos, natuto akong magawa ng small dolls kasi nagkaroon na ako ng baby. So, gusto ko may laruan siya. So, yun yung una kong exploration when it comes to amigurumi. At dahil dyan, may bago raw siyang creation na maraming kwento. Sino ba yan? Pasite nga ako? At ayan, tapos na. Ang Kakamork Logan version 2000. Okay pa?
Uy, halog-alog! Saya natanggap ko na po ang inyong pa-Christmas. Mary Angelique, the Fiber Fairy. Eto na po, hawak ko na ang aking mini-me. Oh, kamukha ko ba? Parang kumikimpi. Yung hairstyle, parang... At saka parang pwede na rin Romnick Sarmento. Thank you. Hiblang-hibla, hulmang-hulma. Ang Fiber Fairy Pilipinas ay bunga ng passion na pinaglaban. Literal. Dahil kinailangan pa niya umanong lumayas para matuloy ang hilig na sinimulan. Maaga kasi ako nagka-baby. I had a baby when I was 19. So, I was in college then at that time. So, dahil nasa college ako and I was also under scholarship, I was told talaga na, anak, pagka nawalan ka ng scholarship, di ka namin kayang pag-aralin. And I wanted to still push through with my studies. So, tinry ko mapagsabay yung school and then yung mga side hustles ko ng anak, bumalik sa school, nagbebenta pa din. And then, I kind of stopped doing crochet kasi syempre, I had to do more corporate work. I had to be an adult, adulting. Kasi when you have to do more adult stuff, you tend to let go of your passions. And dahil it's between going to work, taking care of my kid, being a good wife, ano ba naman yung gansilyo, di ba? E di bitawan mo na lang kasi after work, you have to go home, you do your chores, you do everything. Tapos, kung didampot ka naman ng mga crochet hooks mo, it feels parang nakaka-guilty. Yung parents ko are not the type who would buy stuff for me. Kailangan may good reason for them to support me on something. And even with a good reason, there's a big chance na hindi pa rin siya ifa-fund ng ganun-ganun na lang. And also my ex-husband was also like that. So, I really had to fight for everything. Kasama ang anak, damit, coffee maker at yarns ang tanging dala. Kasama ang pag-asang balang araw ay may patutunguhan ang kanyang kinahiligang obra. Diba? Pag inisip nila, ay, wala namang kahihinatnan yan. And especially the point na, ay, gansilyo lang yan, which is something that I really want people to stop thinking. Kasi the reason why I wanted to push through with Fiber Fairy is because I want people to think that ganchilyo is not just a hobby. It is actually a form of art and it's also a form of self-expression. Di naging madali ang paghabi ng pangarap ni Marie Angelique. Puyat, dugo at pawis ang kanyang naging buhunan. Kaya deserve nga naman ang pagsuporta ng madlang sangkatauhan. Ngayon ay dinarayo ang kanyang crochet resto. Kabi-kabila na rin ang kanyang events at commission works. O diba? Panalo! Kung na-inspire ka sa story ako and gusto mong i-pursue yung passion mo, kung ano man yun, hindi kailangan ngayon din. Hindi mo kailangang tumayo at ilaglag lahat para sa passion mo. Walang time limit sa pag-pursue ng passion. Hindi porket hindi mo siya nagawa today, huli na sa'yo tomorrow. So, by all means, kung kailangan mong unahin yung mga kailangan mong unahin, sige lang. Andyan lang yan. Unahin mo yung anak mo, unahin mo yung health mo, unahin mo yung puso mo, 'di ba? Pwede mong balikan yung passion mo. Wala nga namang deadline ang pag-abot sa pangarap. Walang lang pagdating sa pagsusumikap. Kaya't sa bawat buhol na tinatahi, paalala ito ng buhay na di minamadali. Angelique, patunayan mong may saysay ang pagsusumikap at paghihintay na hindi kailanman mabubuhol ng sino man ang hinahabing pangarap sa buhay. Imadyogan na yan, imadyogan na yan. Ratsada pa rin ang mga susunod, kaya salubungin natin ng pasugod. Mga kwentong may kwenta, eto na, eto pa.
madla sa tinig nilang walang kapara. Kapag boses nila'y umalingaw-ngaw sa tenga, matik, mapapakomment ka talaga. Nakilala namin sa Pangasinan ang mag-asawang Palaban. Tatay Romy at Nanay Nila lang naman ang kanilang ngalan. Halugalog! Ako po si Nila Mamerta Briana Berdos. And ako naman si Romy Mislang Berdos, and we are The Couples from Mabini, Pangasinan. Bata pa lamang sila, abay alipin na ng musika. Sa katunayan, kanta rin ang naging tulay sa pagmamahalan nilang tunay. 41 years na silang kasal. Nabiyayaan naman sila ng 3 supling sa kanilang pagsasama sa buhay. Take me home to the place I belong, West Virginia, mountain on my mind. Take me home, country road. siguro mga 10 taon, nagigitara na ako, kumakanta na rin ako. Oh. Ako naman nung elementary days, choir ako sa simbahan eh. Tapos, nitong nag-graduate ako ng high school, bumiyahe ako ng Japan, nag-folk singer ako. Pero nitong pag-uwi ko, magkasama na kami sa banda. Hindi naging hadlang ang edad upang patuloy na maipamalas ang kanilang abilidad. Wala man sa entablado, subalit ang social media ang nagsilbing bago nilang mundo. Dito nila pinapaskil ang kanilang talento. Kuhang-kuha naman ang magagandang komento. Maraming natutuwa. Pero minsan, siyempre, hindi naman maiwasan yung mga baser na nagsasabi, tumigil na kayo, matanda na kayo. Pero hindi, natutuwa lang ako. Natutuwa ako kasi nabibigyan kami ng pansin. Maraming nakakatuwang comments. Share, marami din. Matatanda na rin kami, pero okay lang kasi nasisilang kami. Sa totoo naman, no? Mahilag ka tayo. Oo nga. Si Tatay Romy man ay dinalaw ng disgrasya, subalit si nanay nila, never siyang inabandona. Abay isang paalangan na wala, ngunit walang dapat ikabahala dahil di naman napilay ang relasyon nilang super tibay. Maraming salamat sa pag-aalaga, sa aking mga anak, sa aking mga apo, at sana mapapabuhay natin na magkasama at sana walang magbabago. Ayan. Yung sobrang pagsubok na yung dinaanan natin. Pero hindi natin siya hindi natin binigyan ng pansin. Sana sa mga susunod pa, hanggang sa Yes. I love you. Love you. Hanep, katamis naman. Ito yung sweetness na di ka mauumay. Minsan nagkakatampuhan kami. Nagkakatampuhan, yun ang pamatay ko sa kanya. Yun ang nililigawan ko ulit, kakantahan ko siya. Yun ang paborito kong kanta sa kanya, yung Truly. Yan ang naging naging team song. Kinakantahan niya ako, natutuwa ako. Natutuwa ako kasi siyempre, ikilig. Diyos ko, isang malaking sana all. Kaya naman pala ang relasyon ay kasing tatag ng wall. Harana ang panuyo. Ewan ko na lang talaga kundi matanggal ang toyo. When I need love, I hold out my hands and I touch your love. I never knew there was so much love. You're keeping me warm night and day. Miles and miles of empty spaces between us. The telephone can take the place of your smile. But you know, I won't be traveling forever. Mahilig ako sa music kasi siguro inborn pamilya namin. Tapos, yun, kaya pag walang music, music is life. Unang-una, pagkapagod ka,
Pagka may problema ka, pag kumanta ka, mawawala. Stress, ano yan? Reliever. Stress reliever. Yan, para sa akin. Iba talaga ang hatid ng musika. Isa itong santuaryo, nakakaiba. Pagod ay napapawi, napapalitan ng walang singtulad ng ngiti. Tuloy lang sa pagkanta Tatay Romy at Nanay Mila. Ang inyong kwento ay inspirasyon ng madla. Tulad man ng kanta na di laging masaya, ang mahalagay may tuldok din ang inyong problema. Imatyogan na yan, imatyogan na yan. Ikaw! Ang aga-aga, ang ingay-ingay mo ha! Hindi mo ba alam na bawal mag-ingay dito? Hala, biglang nagwala, tapos biglang ngiti. Ano pala ito? Video oh! Niloloko mo ako eh! Bakit nakasimangot? Aba, nagulat pa nga ang isa sa sobrang takot. Ay! Ka ba si Baruroy? Oo nga, Ang trabaho mo? wala, tambay. Tambay! Ah, ayaw mo magtrabaho, di ba? Ayaw mo magtrabaho? Ayaw mo? Total, magtatambay ka naman lang din, magtinda ka na. Baka naman pati pagtitinda, ayaw mo pa. Alam mo ba to, Baruroy? Yan, dinala kita ng paninda mo! Meet MJ Kachin o mas kilala bilang Juan Palanga Nation, ang Ilonggang pinakamahinhin, pinaglihi sa konsumisyon. Taga North Cotabato ako. Yan, laki talaga ako doon. Ilonggo ako pero hindi ako malambing. Kasi ang mga tao sa North Cotabato halo-halo, Muslim, Ilocano, Ilonggo, Bisaya. So hindi mo alam kung anong tono ang tutunuhan mo. Kaya naging ganito ang tono ko. Kaya medyo malakas talaga. Hindi ko nga malaman dito. Ito nga murmur pa lang sa akin. Napakalakas ng boses ko talaga. Pero gaano man kalakas ang boses ko, kahit sino ang tatanungin mo lang, ganun ka soft yung heart ko. Kaya nga naman siyang always galit na favorite ng madla. Di plastic ika nga, pero lagi may ngiting hatid na dala. Ngayong Kapaskuhan ay matik sa nakagawian. Bawat taon kasi ay nababa sa tuloy na ito si MJ para sa pinakahihintay ng mga utaw na bigayan. Hello Galogs! Good morning mga palangga! Ako pala si Juan Palanga Nation at nandito tayo ngayon sa ilalim ng tulay ng Taytay. Ayan, so mamimigay tayo ng pamaskong handog para sa mga kababayan natin dito at eto palangga ay every year po nating ginagawa. Kaya kayo mga langga, kung wala pa kayong nahanap na bigyan ng mga pamasko, maghanap kayo langga, marami sa ilalim ng tulay. Dito sa Tapayan Bridge, Rizal ang dayo ni Palangga. Dala-dalang aginaldo, laruan, pagkain at damit. Isama mo pa ang instant panghanda. I love it! Ano siya yung bigla ka na lang gugulatin. Tapos akala mo galit, tapos yung pala magugulat ka na lang, tutulungan ka niya. Malaking tulong po sa amin yung ibinibigay niyang pamasko. Kasi may pandagdag panghanda na kami sa Pasko. Papasalamat po kami kay Palangga, kay Ma'am. Dahil sa kanya, nagkakaroon kaming counting yung pag-asa na may nakakain kami, katulad yung ginawa niya sa amin. Malaking bagay po sa amin yan, natulong po sa amin. Dahil sa totoo lang po, marami po ditong mga walang trabaho, tulad po sa dulo. Ang may trabaho po, yung sa truck ng basura, ako naman nagugulay. Pag hindi po nakatinda, di wala rin po. Ano, 19, ano ka pa dito? Year 2001 pa ako. Ibig sabihin nilang taon ka na dito? Una pa ako sa kanila yan. Ba't nauna ka ba sa kanila? Oo. Ibig sabihin, kuya, para sa'yo talaga to. Binibigyan ng peket. Aga-aga, GG na naman si Palangga. Ikaw kasi, Koya. Kalma, Koya. Kalma! Si Palangga ay Ilonggang lumaki sa Mindanao. Natural na raw talaga kasi sa kanya ang malakas na pagsasalita. Pero di naman daw siya galit, ha? Kaya huwag mag-alala. Sa Facebook kasi, since 2016 pa naman ako, nakuha ko kasi yung dito, yung parang game kung paano magpa-viral ng video. 4 lang kasi yun langga para tangkilikin ka ng Pilipino. Unang-una, kailangan yung nakakatuwa ka. Hindi naman ako comedian ga. Sabi ko hindi ako pasok doon. Pangalawa, ang Pilipino mahilig yan sa chismis.
Marites, sabi ko, medyo alanganin ako doon. Pangatlo naman, yung nakakalungkot. Kasi siyempre, makapagdamdamin tayong mga Pinoy, mabilis tayong maawa. Pang-apat, may kaguluhan. Sabi ko, mukhang doon pasok yung karakter ko eh. So sabi ko, bakit hindi ko gamitin yon? Nakikita ng iba parang bad side daw yon na malakas ang boses mo, maingay ka. Pero para sa akin, hindi. Kasi ginagamit ko yon para, tingnan mo ako ngayon, nakakatulong na ako lang. Dahil dun sa boses ko na napakaingay na yon. Nagte-trending yung video ko, kumikita ako, nakakatulong ako sa mga kababayan natin. Kaya I'm so thankful na binigyan ako ng Panginoon ng napakaingay na boses talaga. Wow! Kakaibang trip! Dahil sa kanyang golden heart, ang dating bashers ngayon ay naging supporters. Maraming pagkakataon lang lalo na yung mga hindi, kasi 7.6 million ng followers ko. Hindi naman ganun kalaki yung pera ko para matulungan silang lahat. So mayroon ako iba-ibang hindi natutulungan lang yung iba doon naging basher ko na parang scammer ka naman eh. Tawag nito yung grabe ng pambaba sa akin minsan, ganun. Pero hindi ko hindi ko iniisip na para ma-disappoint ako na tumigil. Kasi mas marami din ako natutulungan kaysa sa mga tao na hindi ko natutulungan. May mga pagkakataon din minsan lang na mga kapwa content creator natin na kumismo. Ayan, medyo maraming sinasabi na ginagawa niya lang yan para kumita, ganon. Yung hindi nila nakikita, mas malaki po yung nilalabas ko kaysa kinikita ko sa Facebook talaga. So may time na, I think 2023, sobrang konti ng kita, sobrang laki ng inilabas ko. Sabi nga nung partner ko, sabi niya, tigil mo na yan kasi pera na namin yung inilalabas ko. Pero sabi ko, hindi ako titigil. Kasi nakikita ng Panginoon lahat. Basta totoo ka, bukas sa puso mo, nakikita ng Panginoon yon. So siya mismo magpo-provide nun para sa'yo. Kaya ngayon lang sobra-sobra na po yung kinikita natin para sa tinutulong natin ngayon. Wow palangga, ikaw talagang lodi ng madla. Iba nga naman kung pagtulong ang ugat ng iyong misyon. Di lang ngiti at thank you ang ibabalik sa iyo ng Madlang Nation. Ang pagtulong dapat ay kusa, di kinakailangan na malaking halaga ang pagbibigay saya sa kapwa. Wala rin sa pagngiti at pagiging mahinhin ang tunay na kabaitan, kundi sa pusong bukal na mapagbigay at ginintuan. Katulad ni Palangga na daig pa si Anger kung umasta, pero wag ka dahil siya ang forever angel ng madla. Malamang pareho po tayo ng napiling kwento, kaya wag na nating pagtagalin. Ano po? Eto na po ang bumida sa kwentuhan. Narito na po ang top 1. Aba, ang lakas, walang takot sa pagbabaras. Sa kanyang liksi parang lilipad, makapigil hiningang, oh my God! Palong-palo ang kanyang muscles, kahit buhok ay maputi, wapakels. Maraming napapatanong, sino ba itong si Manong? Lumambitin pa kami papuntang Davao para kay Spider-Man na mala kalabaw. Dahil tila hindi tumatanda, pang 18 ang kustura. Wow! Ang ating bida si Tatay Rogelio, isang magiting na inhinyero, taga Maynila pero dugong Dabawenyo. Bago pa kayo magpustahan sa edad niya, 66 anyos lang naman pala. Bago na humaling sa calisthenics noong high school, bukod sa academics, nagka-interest rin sa gymnastics. Gusto rin atang maging gold medalist. 1977, 12 years old, sinubukan nila akong mga tumbling, mga pull-up. Nakikita nila na may potential ako sa gymnastic. Pero sa gymnastic ako, hindi ako nakasali, wala kaming budget. Mahirap lang kasi kami. I started calisthenics 2010 in sa circle. Hindi naman ako nahirapan kasi bata pa lang ako eh. Talagang flexible na yung katawan ko eh. Ito rin ang kanyang sikreto kaya siya ay fit. Kaya sa mga baguhan, meron siyang mga tip. Ang calisthenics, ang exercise lang naman yan is nasa bahay lang naman eh. 10 push-up, 3 times a day. Tapos 3
3 times din ang pull-up. Gawin mong 3 times a day. Always 3 times a day. Huwag din daw maglagay ng mabibigat sa katawan. Gamitin lamang ang sariling timbang. Ang calisthenics, kaiba siya sa gymnast kasi ang gymnast kasi dynamic niyan eh. Pero yung calisthenics, static siya. Ang kinakain ko lang naman ay gulay, prutas, kaunti lang yung kanin ko. At lahat ng pagkain, kinakain ko. Sa mga bisyo, siya ay pumikit. Tanging bisyo lang ay ang pagsabit. Ang karamdaman walang chance, ni hindi siya nagme-maintenance. Ang video na kumalat sa madla, isang event pala sa Manila. Nakipagsabayan sa mga bata. 3rd place ang nakuha niya. Wala akong diabetes, wala akong high blood, wala akong rheuma, wala akong disease. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos kasi He gave us a healthy life. Tunay nga malakas at flexible. Papayag ba tayong hindi siya sasampol? Sa calisthenics, sky is the limit. Kahit anong edad ay magiging legit. Kaya sa mga kabataan ay gumagabay. Mabuting halimbawa na parang tatay. Youngest namin na magka-calisthenics freestyle nung December 15 sa BGC Market 4 national competition ng calisthenics. Na-inspire ako kay Tatay Roger magka-calisthenics ng as early as possible. Kasi sa edad na ito, marami nang nanghihina na yung mga muscles. So, as early as possible magka-calisthenics kami, lalo na yung mga maliliit pa, saka yung mga babata pa. At para na din, magiging good influencer din ako kagaya ni Tatay Roger, 66 years old. Kitang-kita kung gaano sila ka-inspirado. Kaya kay tatay kami ay saludo. Ang mensahe niya sa mga kapwa senior, huwag matakot at mag-explore. Gagamitin mo lang sarili mong, lakas mo naman eh. Kung tatanda ka, little by little, magkaroon ka ng sapat na lakas. Itingin, gagawa. Calisthenics is the best na exercise. Ang sabi nga, no pain, no gain. Kaya sa pawis ay huwag mag-complain. Para more birthdays to come, katawan ay gawing sakalam. At kung tapos ka na sa sariling misyon, hindi kailangan maging hero ng nation. Para sa mas masayang bagong taon, ipasa mo sa susunod na henerasyon. Kapag sinabing Kapaskuhan, abay uso dyan ang bigayan. Kabi-kabila ang Christmas party na pupuntahan. At syempre, di mawawala ang exchange gift dyan. Eto nga si Kuya, abot langit ang ngiti. Abay si San Miguel Arcangel ba naman ang natanggap na gift. Bawing-bawi. Pahirapan namang buksan ang regalo nitong si Kuya. 1, 2, ay ewan ko ba? Kaloka, may pang-piso net ka na. Bukang-buka naman ang bibig nitong si Tropa. Mukhang sayang-saya. Hanep, mukhang magpapagatas ka. Pwede rin yung malunggay. Hello, pang tinola. Perfect naman ang pagkakabalot nitong regalo. Books! Hollow blocks pala ang gift ni Loco. Start na raw yan ang pampagawa ng bahay ninyo. Ang dami talagang kalokohan. Dito mga kolokoy, minsan lang magpasko. Pasayahin ang mahalaga sa ating mga tao. Hindi importante ang presyo. Ang mahalagay, bukal sa loob mo. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pagaanin ang trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po. At ito, ang Top 5 Kwento. Tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Ano ang kwento mo? Mark Logan na yan. Sa kaman naroon, Mark Logan na yan. Sa katerbang kwentong kwela, hatid yan ng balita. 3 dekada na natin kasama. Sa mga kwentong merong wenta at malulutong. Pamasa nagdiyak lahat ay mabubusong. Balikan na papanahon, tsaka pasok yan sa kahon. Mark Logan, hanggang lumbay sa
naroon. Logan na yan gusto mong mapanood. Logan